Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. Amen? Running over. Hallelujah, Jesus. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give a joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. What you give is a reflection of your gratitude, and give and will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give and will come back to you. When you give to the Lord. Give and will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give and will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Unang araw po, unang linggo ng January. Salamat po at tayo po ay pwedeng sumamba at magpuri sa Diyos. Sa bawat linggo na tayo po ay pwedeng magpuri at sumamba sa Panginoon. Alam ko po natutuwa ang Panginoon sa atin. Meron pong announcement dito, meron pong WM Fellowship sa January 27, yan po ay Sabado, 9 a.m. to 3 p.m. sa Victoria, Tarlac. Sa Jesus Cares Victoria, Tarlac. Ang isusuot po ng True Light ay kulay pink. Kulay pink. Magbabaon po, potluck. So ito po ay sa January 27. Purihin po ang Panginoon. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 8. Isang verse lamang po. Pero yan ay verse na alam ng marami po sa atin. Joshua chapter 1 verse 8. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Manalangin tamo po. Hallelujah, Lord. Patuloy po, O Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat dahil ni minsan, O Diyos, ay hindi mo kami iniwan, hindi mo pinabayaan sa nakaraang taon, Panginoon, at sa maraming taon na nakaraan sa aming mga buhay. Not once, Panginoon, did you leave us. Salamat po. Salamat po. Merong hamon, Panginoon, sa taong ito. Merong mga hamon na darating sa aming mga buhay. Pero kami naniniwala, Panginoon, na Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Na Ikaw ang magbibigay ng lakas at tagumpay sa bawat hamon na haharapin po namin sa aming mga buhay. Samahan mo po kami ngayong umaga ng iyong banal na Espiritu. Kumilos ka, Panginoon, at hipuin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng mensaheng ito. Sinasamba ka namin at pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Another year had passed.
At isang taon na naman na tayo po ay o kakaharapin ang isang taon na 2024. Marami po ang naging hamon sa ating mga buhay sa nakaraang taon. Pero ang mga hamon po natin ay hindi, kumbaga sa bagyo, hindi po pahina ang ating mga hamon. That's why we need to expect greater challenges in life. But the God who had been with us in the past will be with us today and will be with us in the future. Amen. Amen po ba? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Tapat siya sa nakaraan, tapat po siya ngayon, at siya ay magtatapat sa darating na panahon. Nagbibigay po sa atin ng pag-asa na ang Diyos ay parating nandoon. Ang Diyos na laging naroon, ang kanyang pangalan. Ang isa sa compound name po ng Diyos ay Jehovah Shammah. Ang Diyos na parating naroon, the Lord God is there. Yun pong ibig sabihin, the Lord is there. The Lord will always be there for us. Marami ang, kanina po sa opening prayer, ay nagsasalita na meron tayong mga magiging hamon sa taong ito. But whatever challenges na nandyan po sa hinaharap, we are sure that we will conquer. Amen. Tayo po ay mananagumpay. Tayo po ay bibigyan ng tagumpay ng Diyos. And this year, and every year, the past year, this year, and the coming years will always be the year of the Lord. Amen. Sabi nila, year of the, Di ko po alam. Basta kung minsan, meron silang dinidetermine na ito ay taon ng mga ganito. But for all of us, ito po ay parati kong sasabihin, sa bawat paglipas ng mga taon, it will always be the year of the Lord for all of us. Amen. Na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. This will be a year of blessing. This will be a year of increase. This will be a year of multiplication. This will be a year of healing, restoration. This will be a year of God blessing us mightily. Amen. Naniniwala po kayo doon? Amen. Hallelujah. Pero ano po ba ang ating bahagi? Kung tayo ay nag-e-expect ng increase, ng multiplication, ng victory, ng healing, ng pagkilos ng Panginoon, ano ba ang ating mga dapat na ginagawa? Ang mensahe po, ang pamagat ay conquering challenges ahead. Kagaya ng nabanggit ko po, ang mga hamon natin ay hindi po pahina. Ang mga hamon natin ay dumarami, pero wag po tayong matakot sa mga hamon dahil kasama natin ang Diyos. Una po, sa pagharap natin sa mga hamon ay we should keep the book of the law. Ang sabi po ng Diyos kay Joshua, ang sabi, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Gusto po natin maging prosperous tayo, tama? Gusto natin na tayo po ay maging successful, prosperous, and successful. Yun ang ninanasa natin sa ating mga buhay. Kaya nga, kapag matatapos ang taon, Merry Christmas and a prosperous New Year. Maliwanag ang salita ng Panginoon that we should keep the book of the law. Ang Panginoon magbuhat po sa umpisa hanggang doon po sa kawakasan ng kanyang salita sa Biblia. Kinocommand po niya, inuutusan niya tayo that we should keep the book of the law. That we should do everything written in it.
that we should follow. Ano po, na tayo ay hindi po hihiwalay dito. Do not depart from it. Keep the book of the law. Ang mga pagpapala at tagumpay ay naka-attach po sa salita ng Panginoon. Maliwanag po, maging doon po sa Psalm 1, ito po ang sinasabi, Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way of that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord. Ano raw po? Delight is in the law of the Lord. Natutuwa siya, ang kanyang kagalakan ay nanggagaling sa salita ng Diyos. At siya po, ang sabi, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Magkaparehas ang sinabi ng Diyos kay Joshua at ang sinabi po ng inilagay ng Diyos sa puso ng sumulat ng Psalm 1, na ang salita ng Diyos, i-meditate mo, pag-aralan mo, basahin mo, dilidilihin ito, gawin mo ito, and you will be prosperous. You will be successful. You will be like a tree planted by the streams of water. You will yield fruit in season. Your leaves will not wither. And whatever you do will prosper. Ano daw po ang key? Keep the book of the law. Meditate on it. Read. Meditate on it. Keep it. Do what it says. Ang sabi po ni Jesus, siya po ay nagbigay ng parable dito, ang sabi niya, huwag ka lamang makinig nito, gawin mo ito. Do not just be hearers of the word, be doers of it. Keep the book of the law. Then, you will be prosperous and successful. Ito po ay source ng strength. Ito po ay source ng courage. Tayo po ay kakaharap ng mga kakailanganin natin ng tapang sa buhay. Marami tayong kakaharapin. Sa taong ito. Pero ang salita ng Panginoon, ang siya pong magbibigay sa atin ng lakas, siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tapang. Maliwanag ang salita ng Panginoon na sinasabi po, inuulit-ulit po kasi ng Diyos. Ang sinasabi niya kay Joshua, ang sabi niya, have I not commanded you? I'm reading from verse 9 po, ng Joshua, chapter 1. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hallelujah! Ang salita ng Panginoon, nagre-resulta ito ng prosperity, ng success. Maliban po doon, iyan ay source ng ating lakas. Iyan po ay source ng ating tapang upang harapin ang buhay. It will wipe the fear. It will wipe discouragement. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. In life, as I have said, we will face fear and discouragement. But we have the Word of God na aalisin po ang takot, aalisin po ang discouragement. Amen. Ito po ay nangangako ng presensya ng Panginoon. Nangangako ng tulong na manggagaling sa Diyos. Kung minsan tayo po ay kakaharap dun sa mga hamon sa ating buhay that are beyond our ability to cope, hindi natin kaya. But the Word of God promises help. Nandun ang tulong ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Ang sabi, the Lord your God
will be with you wherever you go. Hallelujah! Yon ang nagbibigay ng pag-asa, yun ang nagbibigay ng comfort sa ating mga puso. Ang tulong ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nandoon. Hallelujah! Nabanggit ko po noon that God is bound to do His word. Pag pinangako ng Panginoon, bounded siya, nakatali po siya, nagagawin niya kung ano po ang sinabi niya because He is a faithful God. Binanggit po ang verse kanina doon sa Joshua. Ano po? Ang sabi po sa kahuli-hulihan doon sa Joshua chapter 24 na ang sabi po ni Joshua, malakas ang loob niya, nasa harapan po siya ng buong Israel. Ang sabi niya, not one word has failed. Amen. Walang mag-fail dyan. Gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako, gagawin ng Panginoon kung ano po ang sinabi ng Diyos. Obeying God's word is a way for God to bless us. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi po ay, do what it says. Yung pong verse 8, balikan ko lang sa NIV, sabi niya, so that you may be careful to do everything written in it. Gagawin natin kung ano po ang nakasulat. Obeying God's word is a way for God to bless us. Tingnan po natin ng Deuteronomy chapter 28. I'll be reading from verse 1 to 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Paano niya isi-set high? Paano niya itataas ang Israel? Paano daw po? If, mayroon po kasing if yon, ano po, condition. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Tingnan po ninyo, ang mga blessings hindi mo hahanapin. You just follow. Follow the word of the Lord. Ano po? Pero sabi ng Panginoon, all these blessings will come. They will come upon you and they will accompany you. Hindi mo hanapin. Sila ang mag-accompany sa'yo. This is the word of the Lord. All these blessings will come on you and accompany you. Sasamahan ka ng mga blessings. Napakaganda yata, no? You follow the Lord. You obey His commands. Blessings will accompany you. Pag minsan siguro mahirapan tayo, paano yan? Hindi, mag-ano tayo? Ano po, yung kung minsan parang hindi natin maranasan. But if God sees our faithfulness, makita ng Diyos na tayo ay sumusunod, nagtatapat, hindi kaya gagawin ng Panginoon ito? If the Lord had said through Joshua, not one word has failed. Not one word has failed. Gagawin ng Diyos ito. Blessings will accompany our life. But if not, kung hindi naman po tayo susunod, ano po, if we will not obey, if we will disobey, if we will not do what God commands, Deuteronomy 28, verse 15, however, if you do not obey the Lord your God, and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. Kanina, they will accompany you. Blessings will accompany. But curses will overtake you if you do not fully obey the Lord your God. Amen. Ang sabi po sa blessings, you will be blessed in the city and be blessed
in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flock. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. Ibig sabihin, walang mananagumpay sa iyo. Pero kapag tayo, we do not obey. Ang sabi ng verse 16, you will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in, and be cursed, and cursed when you go out. The Lord will send on you curses, confusion, and rebuke in everything you do. You put your hand to, until you are destroyed, and come to sudden ruin, because of the evil you have done in forsaking Him. Huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Huwag nating iiwan ng Panginoon. Tayo po ang mapapahamak. Amen. We need to keep the book of the law. Yan ang sabi ng Panginoon kay Joshua. Pangalawa, keep away from idols. Si Joshua po ay pinili ng Panginoon upang maging successor ni Moses. Ang Panginoon, sinabi niya sa Joshua chapter 1, maliwanag po, di ba? Sabi niya, sasamahan kita, walang sino man ang pwedeng managumpay sa iyo. Sinabi ng Panginoon yan, pag sinabi ng Panginoon yan, mangyayari yan. Pero bakit po sa Joshua, kasi ang text po natin, Joshua bakit po sa Joshua chapter 7, bakit sa Joshua chapter 7, sila po ay natalo? Ibigay natin yung context. Pagkalabas po nila sa Egypt, nangako po ang Panginoon na sila ay magtatagumpay. They will conquer the promised land. Unang-una po nilang kinonquer, Jericho. And Jericho is a fortified city. Para ito po sa mga preaching ko, binibigay ko po ng parang in-explain na ang bakod po ay mga nasa 12 feet yung bakod. Ganon po kakapal. Mga 3.5 meters na pwede pong pinagtatayuan ng mga bahay doon sa taas. Remember na si Joshua po ay isang general. At ang utos ng Panginoon sa kanya, bago po nila i-conquer ang Jericho, sila po ay magmamarcha ng isang pag-ikot kada isang araw. For 6 days. General siya. Ganun ba ang strategy? Hindi kaya sa isip ni Joshua, bakit ganun yung strategy ng Panginoon? Pero, he just followed. Isang araw, ikot. Pangalawang araw, ikot. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, on the 7th day, 7 ikot. Pagkatapos ay kayo ay sisigaw. Ganun po ang ginawa nila. On the 7th day, ganun ang ginawa po nila at nung sila po ay sumigaw, ang walls po ng Jericho ay nag-collapse. And sila po ay pumasok at sila ay nagumpay laban sa Jericho. Sa chapter 7, isa pong maliit, hindi po syudad, isa pong maliit na bayan ng pangalan po ay Ai o kaya Ai. Natalo sila. Nanghina ang kanilang loob. Sabi ni Joshua, pinunit niya ang kanyang damit. Doon po sa verse 6 ng chapter 7. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads.
Kasi paano sila nanghina ng kanilang loob? Pangalawang conquest, talo. At maliit na bayan. Ang sabi po ni Joshua sa kanyang prayer, and Joshua said, "Alas, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? Inilabas mo kami doon, Panginoon, para lang matalo." Ang sabi po niya, "If only we had been content to stay on the other side of the Jordan, pardon your servant, Lord. What can I say? Now that Israel had been routed by its enemies." Tapos sabi niya, "Lord, mababalitaan po ng mga nakapaligid na bansa dyan. Uubusin po kami, Panginoon." Yung sinabi sa verse 9. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 10, the Lord said to Joshua, "Stand up. Stand up. What are you doing down? What are you doing down on your face? Israel has sinned. They have violated my covenant which I commanded them to keep." In fairness naman kay Joshua, hindi po niya alam yon. Meron pong isa na kasama po nila, ang pangalan po niya ay Akan. Violated the command of the Lord. Ano po? Nandun po yung nandun yung pagnanasa niya sa mga bagay na sabi ng Panginoon ay dapat na wasakin. Ang sabi po ni Akan, kay Akan mismo nanggaling kasi nagkaroon po ng parang paglilinis sa kampo. Bawat tribo, halimbawa, nasa isang bang tribo siya. Tribe of Judah, pinili. Hanggang dun sa pinakamaliit na pamilya. Nakuha po siya. Ang pangalan po niya ay Akan. At dun sa verse 20, "It is true," sabi po niya, "I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them." Ang utos po ng Panginoon, lahat susunugin, lahat wawasakin. Nakakita siya ng silver, nakakita po siya ng bar ng ginto. Kinovet niya. Pinagnasaan po niya. Idol niya yon. Ang mga Israelites sa leadership po ni Joshua ay pinangakuan ng Panginoon ng tagumpay. Pero sa Ai, meron po silang glaring defeat. Napakatindi ng defeat na ito. Marami pong namatay sa kanila. At hindi lamang yon. Kapag natalo ka kasi, yung pong anong tawag dito, yung moral, manghihina. Parang ayaw mo nang lalaban. Ganun po ang nangyari sa kanila. Pero ang Panginoon, inayos po sila, inalis ang kasalanan sa kanilang kalagitnaan, sila ay natalo dahil sila po ay nagkasala. They violated the covenant of the Lord. Sa Diyos mismo nangyari po, siya mong nagsasabi dito sa verse 11. Israel has sinned, ang sabi po. They have violated my covenant. Let us not violate our covenant with God. They have taken some of the devoted things. They have stolen, they have lied, they have put them in their possessions. Covetousness. Idolatry. There was covetousness sa puso po ni Akan. At yun po ang nagdala sa kanilang defeat. Tayo po ay dapat lumayo sa mga bagay na tayo ay inilalayo sa Diyos. Mag-ingat tayo sa covetousness na sa mga bagay
ng mga bagay na sinabi ng Panginoon, "Oh, lumayo kayo sa mga yan." Maaring tao po yan, maaring mga pangarap natin sa buhay, mga material possessions na tayo po ay inaalis sa presensya ng Panginoon. Umalis po tayo dyan. Mapapahamak po tayo. Amen. We must keep away from the things that take our hearts away from God. Nagbabala din po si John, ang sabi niya, lumayo tayo sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang kailangan po natin ay i-align po natin ang ating mga puso, hindi doon sa mga tao o mga bagay o mga pangarap na maghihiwalay sa atin sa Diyos. Bagkus, i-align natin ang ating sarili doon sa mga bagay na tayo po ay ilalapit sa Panginoon. Ulit po, i-align natin ang ating mga sarili doon sa mga maglalapit sa atin sa Diyos. Doon sa mga tao na mag-i-encourage sa atin na gawin ang kalooban ng Panginoon. Doon sa mga tao na mag-i-encourage sa atin, gawin natin ang purpose ng Panginoon. Hindi yung mga tao na sabi na, ay, wag na natin gawin yan. Wag na natin gawin yung mga mag-ano tayo dito ang daan natin. Pero ang daan na tinuturo po nila ay palayo sa Diyos. No. Align ourselves to those people that keeps us close to God. Doing the will of God, doing the purpose of God. Ang Israel po, together with Joshua, nung i-align po nila ulit ang kanilang puso sa Diyos. Bagamat masakit po ang nangyari dito. Alam po ninyo, si Akan at ang kanyang pamilya, he was singled out and he was stoned to death. All Israel stoned him to death. Ang sabi po ni Joshua sa verse 25, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Mabigat, ano po? Then the Lord turned from His fierce anger. At nung po sila sa chapter 8, linusob ulit ang AI at nanalo po sila. Turn away or keep away, turn away from idols. Turn away from idols. Not necessarily po yan na mga imahe, maaring sarili natin, maaring tao, maaring pangarap. I don't know. But anything or anyone na inuuna po natin sa Panginoon, idol po yan. Keep away from idols. Number 3, conquering challenges ahead. Number 3, we must keep the faith. Hanggang sa dulo, nandun ang ating pananampalataya. Ano po? Si Joshua, kinumit po niya ang kanyang sarili. Makikita po natin na hanggang sa katapusan po ng librong ito, si Joshua, nandun ang kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Nandun ang matibay na pananampalataya niya doon sa salita ng Panginoon. Not one word has failed, ang sabi po niya. At pagkatapos po sa 24:15, challenge po niya. Challenge niya ang kanyang mga kababayan. Yung bandang huli, alam po natin. Ito po ang kanyang hamon. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Pumili kayo, sabi niya. Pumili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung para bang sa inyo ay undesirable,
ang paglilingkod sa Panginoon. Pumili kayo. Ang sabi niya, kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos ba ng mga ancestors beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living? Mamili kayo, sabi niya. Pero ito po ang para sa kanya. But as for me and my household, we will serve the Lord. Nandun ang kanyang pananampalataya hanggang sa dulo. Napatunayan na niya, magbuhat pa nung pasama-sama lang po siya kay Moses. Hindi ba? Ano lang po niya, si Moses parang, kung sasabihin ni Moses, punta ka doon, pupunta siya. Punta ka rito, pupunta siya. Ito ang gawin mo, yun ang gagawin niya. Napatunayan niya na nung ganun ang kanyang kalagayan sa leadership po ni Moses, hanggang na ang Diyos ay itaas po siya bilang leader po ng Israel. Napatunayan niya ang katapatan ng Diyos, ang katapatan ng salita ng Diyos. Alam niya kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. As for me and my household, we will serve the Lord. Kahit si Paul, hanggang sa dulo ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang sabi niya, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. I have kept the faith. Isang bagay po na hindi nila puwersahang makukuha po sa atin ay ang ating pananampalataya. Doon po sa Prince of Egypt, mayroon pong eksena doon, ganito noon pong, of course, for cinematic, lang yun, Nung time na God, through Moses, ay ginawa pong lahat ng tubig ay naging dugo. Tapos, di ba, ang ginawa din ng mga priest at saka yung mga salamangkero ni Pharaoh, ganun din ang ginawa nila. Ang sabi ni Pharaoh, kayang gawin din. Kaya ko rin gawin yan. Sabi niya. Pero sana nga, ang ginawa ng ni Pharaoh, hindi niya gagayahin yon. Dapat kokontrahin niya, di ba? Gawin niya sana, ang mangyari, yung ginagawang dugo, gawin niya tubig ulit para makainom sila. Hindi sila Pero sabi nila, ginawa din ganon. Pero doon po sa pelikula, doon sa cartoons, ang sabi ni Aaron, hindi ba nakita ang ginawa ni yung mga priest ni Pharaoh? Kaya din nilang gawin, sabi niya. Kaya din nilang gawin yan. Tapos, mayroon pa rin control. Mayroon pa rin control si Pharaoh, sabi niya. Tapos, ang sabi ni, sabi niya doon sa pelikula, ganito. Totoo, sabi niya, mayroon pa rin control. He can take away your food. Kasi sa isang utos ni Pharaoh, huwag niyong pakainin yan, hindi pakakainin ng mga yun. Sabi niya, He can take away your food. He can take away your children. Ginawa na niya Di ba? Si Moses nga, nakaligtas nga lang Pero lahat ng mga bata sa Israel, mga lalaki, pinapapatay nila. Offer nila sa Nile River. He can take away your food. He can take away your children. He can take away your very lives. Sa isang utos ni Pharaoh, papatayin yan But one thing that He cannot take away from you, your faith. Your faith. Wala pong pwedeng mag-alis niyan sa puso po natin. Naranasan po yan ng mga first century Christians, second, third century Christians. They were persecuted.
It's a statewide persecution. Pero yung faith nila sa Diyos. At ang mga nag-persecute, mga Roman emperors po, wala nang mga emperors ngayon. Wala na pong mga emperors. Nag-rise sila, pero nag-fall din ang mga empires na yan. But we are here. We are still here. Meron tayong faith. Nanatili ang pananampalataya. Ano po? Si Voltaire po, persecutor po siya ng salita ng Diyos. Nagdeklara siya, sabi niya, in 100 years, ang Biblia ay wala na, obsolete na. Dineclare po niyan, si Voltaire. Alam po ba ninyo, that after 100 years, nung 100 years ng kanyang pagkasabi nun, yung kanya pong bahay ay ginawang printing press ng Biblia. One thing that cannot be forcibly taken away from us is our faith. It is in our hearts. Keep the faith. Magpatuloy po tayo. Ano po, sa taong ito, maraming mga hamon. Maaaring mayroong mga persecution. Mayroong mga magtatawanan tayo. Ano po? But keep the faith. No matter what challenge, what problem, keep the faith. Yung pong mga pananampalataya ng mga nauna po sa atin, basahin po ninyo yung Hebrews chapter 11. The faith of those who are before us has endured. Kingdoms, empires have rose and have fallen. But the Word of God, our faith, ay still nandirito na po. And we should pass it into the next generation of believers. Ipasa po natin sa mga susunod na mga henerasyon ng mga mananampalataya. Kung di pa darating si Jesus, itong church na ito mananatili. Ano po at gagawin? Ang salita ng Panginoon ay ikakalat po nila ang pagliligtas ng Panginoong Jesus ay ikakalat po. Ikakalat natin at sasabihin natin sa susunod na henerasyon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Keep the faith. Their faith endured the lifetime of their persecutors. Marami silang napatay, mga persecutors. They have killed hundreds of thousands, if not millions, of believers. But the faith of these believers endured the lifetime of their persecutors. Sabi ko nga po, nandito tayo eh. Because of the faith. Hallelujah. Yung mga nauna po sa atin, sila po ay mga mananagumpay because of their faith. Hallelujah. Sila po ay nanghawakan sa kanilang pananampalataya sa Diyos hanggang sa wakas. Wala pong persecution. Ibinayad po nila ang kanilang dugo dahil sa kanilang pananampalataya. They have paid the price. They paid it with their blood, ang kanilang mga pananampalataya. They clung to their faith in God until the end. God blessed them. Not only in this life, but in the next. Hallelujah. Yan po akong isang nabasa that those who will rule together with Christ are those who died for Jesus Christ. Kasi ang iniisip ko dati, tayong lahat, we will rule. Pero meron isang nabasa, sabi niya, those who have died for Christ, sila lang daw ang mag-rule with Christ. And anyway, faith in God
will conquer the challenges ahead. Amen. Hindi ko naman po sasabihin na wala tayong hamon. There will be challenges. Si Jesus Christ nga po, sabi niya sa kanyang mga disciples, carry your cross. There will be challenges. But faith in God will conquer the challenges ahead. Ang pananampalataya po ay for all season. For all season po yan. Keep the faith. Si David po, nilabanan niya si Goliath. A warrior. Ano po ba ang sabi ni David? Ang sabi pala ni Goliath nung nakita niya si David. Lad, mga teenager. Ang sabi niya nung makita niya, iniinsulto niyo ba ako? Bakit ganito ang ilalaban niyo sa akin? Ang sabi ng Bible, am I a dog? Aso ba ako? Ilalaban niyo sa akin yang paslit. Am I a dog? Ang sabi ni David sa kanya, nine-footer siya eh. Sabi niya, you come to me with a sword and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Kukunin ko ngayon ang ulo mo. Faith. Not in himself. Sabi niya, I come to you in the name of the Lord of hosts. Keep the faith. Nanalo po si David, hindi sa kanyang kakayahan. Paliwanag ng salita na po, I come to you in the name of the Lord of hosts. Keep the faith. Umpisa po ng taon, umpisang linggo, first week, first Sunday, we just started the year. Let us have hope in God that this year will be a blessed year. The year of the Lord. A year of the Lord that we will experience His power. A year of the Lord that we will experience His peace and His presence. It will be a year of conquering challenges because we have God. Amen. I will be with you. A year of conquering the challenges in our lives because we will keep the book of the law. We will follow. We will do what it says. Keeping the book of the law. We will keep away from sin. We will keep away from idols. Tatalikod tayo sa kasalanan. And we will keep the faith. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. We honor you, Lord. Salamat po. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Oh, hallelujah. Glory to your name. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough
glory. To God be glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Everything I need. Let us sing. I have decided. I have decided to follow Jesus. No Hallelujah. turning back. Amen. No turning back. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. Yes, Lord, there's no turning back. The cross before me, the world behind. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Yes, Lord. Everything I have decided to follow Jesus. There's no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Let's all start turning back. No turning back. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. There will be no turning back. We commit ourselves to you, Lord, sa pagsunod sa aming Panginoong Jesucristo. We will keep the book of the law. We will follow what it says. We will turn away from sin and from idols in our lives. We will keep the faith. Salamat po. Ngayong taon, Panginoon,
naniniwala kami na mararanasan namin ang breakthrough. Mararanasan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos. Mararanasan namin ng kapayapaan. Panginoon, ang multiplication ng mga pagpapala mo po sa aming mga buhay. Salamat po. We claim them because the Lord God will be with us. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, at nadakila ka namin. Salamat po sa paghipo mo sa aming mga puso. Continue to honor you, to praise you, Lord. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.